Hi guys, it's me Jaela Avelino. Welcome to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo mag-continue sa ating discussion ngayon, please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video, and pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay huwag ipagmalaki kung ano ang mayroon ka sa buhay. Let's go! Sa mga taong pinagmamalaki nila ang kanilang kagandahan, huwag ito ipagmalaki dahil ito ay maglalaho. Pagkatapos mong mawala sa mundo, huwag mong ipagmalaki na may magara kang damit dahil sa huli ay mapupunta ka lang sa libingan. Sa libingan na nakasuot ka ng puting damit. Huwag ipagmayabang ang iyong mamahaling mga sasakyan dahil ang huli mong sasakyan ay isang kabaong. Alam niyo guys, no? Sa mga taong ganitong sitwasyon, sinishare ko lang dito yung thoughts ko or idea ko sa mga motivation ko. Ay hindi naman talaga dapat ipagmayabang mo kung ano ang mayroon ka sa buhay mo. Supposed to be magpasalamat ka dahil ikaw ang mapalad na tao na biniyayaan ng Panginoon na marangyang buhay, kagandahan sa buhay, binigyan ng kahamongayan sa buhay na hindi ka naghirap. Tama nga naman, huwag mong ipagmalaki ang sasakyan mong mamahalin dahil sa huli, ang sasakyan mo ay isang kabaong na gawa sa kahoy. Huwag mong ipagmalaki ang magara mong bahay dahil kapag ikaw ay nawala na sa mundo, ang kaisa-isa mong bahay ay ang iyong sariling libingan. Lahat ng mayroon tayo dito sa mundo ay pansamantala lang. Kaya huwag mong ipagmayabang at mahumaling sa ganitong mga paraan. Alam nyo, based naman yan sa sitwasyon no? Pwede ka naman magmayabang sa sarili mong hard work, pero hindi yung sabing magmayabang ka na wala yung ibang tao mayroon ka. Kasi, ang buhay natin ay wither-wither lang. Yung iba, yung mga mayayaman bumabagsak, ang mahihirap yung mayaman. Nag-gets nyo guys? Kaya kung ano ang mayroon tayo sa buhay, ay pasalamatan natin ito. Dahil isa tayo sa taong biniyayaan ng marangyang buhay dito sa mundo. Isa ka sa taong matagumpay. Isa ka sa taong hindi naghirap. Isa ka sa taong pinanganak kang mayaman. Kung ipagmamalaki mo man lang ang bahay mo, kagandahan mo, damit mo, sasakyan mo, dapat may purpose ka sa buhay. Hindi porkit mayaman ka, ipagmalaki mo na. Ipagmalaki mo ang taos-puso mong mabusilak sa tao. Ipagmalaki mo ang kabaitan mo sa kaloob-looban mo. Hindi ang panglabas na anyo mo na mayroon kang magandang bahay, mayroon kang mamahaling sasakyan, mayroon kang mamahaling damit, at mayroon kang magandang mukha. Dahil ang lahat ng yan ay mawawala, kukupas, hiniram lang natin yan dito sa mundo na kung saan nabubuhay pa tayo. Ito guys, no? Kung sakali man na kayo ay mayaman, at kung may puso kayong mabusilak, kayo mismo ang mag-alay sa mahihirap ng tulong para sa kanila. Instead na ipagmayabang nyo na mayroon kayo, tumulong kayo sa ibang tao na walang kakayahan, na ipagmayabang nila ang kanilang sarili, na wala silang kakayahan na iangat nila ang sarili nila. Para sa gayon matuwa ang Panginoon sa inyo, na instead magmayabang kayo sa may mga magagara kayong sasakyan, magagara kayong bahay, magagarang damit, kagandahang mukha, ay dapat suklian nyo ang ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo.
dapat tumulong kayo sa iba, na instead na magmayabang kayo sa inyong mayroon kayo sa buhay, na may kakayahan kayo, mayamang kayo, nakukuha nyo ang lahat. Dahil blessed kayo ni God. Kaya maging thankful kayo doon. Huwag niyong ipagmayabang sa tao na kayo mayroon tapos sila wala. Kayo ang mataas, sila wala. Guys, ang buhay natin dito sa mundo, alam ko na ang iba naniniwala sa sinasabi ko. Ang iba naman ay hindi naniniwala. Against sila sa sasabihin ko dahil hindi nila na-experience ang buhay na naging mahirap. Ang buhay kung paano ito tatahakin na hindi nila pinaghirapan. Kaya yung iba nagsasabi, sus, nagsalita siya, akala mo naman kung sino. Sus, akala mo naman totoo yung sinasabi. Bakit? Kung magmayabang ako, akin naman yun. Diba? Halos kalimitan sa mayayaman, sa hindi nakatikim ng hirap o paghirap sa buhay, ayan talaga ang sasabihin. Sabihin na, bakit? Sa kanya ba to? Para ibigay ko? Bakit? Nakatulong ba siya sa akin? Bakit? Sino ba siya? Hindi ko naman siya kilala. Bakit ko siya tutulungan? Pero, sa kaunting tulong mo sa tao, masaya sila kahit kapiranggot lang na tinapay ang ipagkaloob mo sa kanila. Kaya, ang masasabi ko sa motivation ito or sa sinasabi dinidiscuss ko dito, na huwag ipagmayabang sa ibang tao kung ano ang mayroon ka. Kasi lahat yan ay maglalaho. Pati tayo, maglalaho tayo dito sa mundo dahil temporary lang ang buhay natin. Kung may blessing man tayo na dumadating, dapat i-share natin ito sa iba. Huwag maging selfish, huwag maging madamot. Kailangan mo na i-motivate mo ang sarili mo kung paano ka makatulong sa kapwa dahil ikaw ay may kaya sa buhay, ikaw ay pinanganak na mayaman. Hindi man lahat nakakaunawa, hindi man lahat na tumutulong kasi halos naman talaga sa atin ngayon practical at selfish na dahil gawa rin ng kahirapan, gawa rin ng mga tao na sila ay nakatikim ay ngayon lang, no? Kaya tayo guys, habang nabubuhay tayo sa mundo, may chance pa tayo na tumulong sa iba. Magtulong tayo kahit papano. Huwag tayong maging maramot, huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging selfish, na sasabihin, ay, hindi ko siya kalibel kaya ayaw kong makipag-friend sa kanya. Hindi ko siya kalibel kaya ayaw kong tumabi sa kanya. Iba yung food na kinakain niya, napaka-cheap, yung sa akin expensive. Huwag mong gawin yan sa kapwa mo. Dahil tayo dito sa mundo ay pantay-pantay lang, no? Dahil tayo pag mawala sa mundo, saan tayo pupunta? Sa isang bahay kung saan tayo ililibing. Ayan ay pari-pariho ang ating pupuntahan. Pupunta tayo, magiging abo tayo, at pupunta tayo sa isang kabaong na wala mang sinong sabing may mayaman, may mahirap dahil tayo ay magiging abo. Nag-gets nyo ba guys kung anong ibig kong sabihin? Na dapat hindi natin ipagmayabang o ipagmalaki kung ano ang mayroon tayo. Dapat pasalamatan natin ito dahil ipinagkaloob ito sa atin. Magsisi at magbalik tanaw sa kahapon at magbalik sa Panginoon. Kung ikaw man ay may kasalanan, ay dapat mo ito pagsisisihan at bumalik loob sa Panginoon. Dahil ang tanging daan lamang at katotohanan ay ang Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang pagkakaroon ng buhay mula sa Diyos, ang pinakamahalagang bagay sa atin. Kung wala ang Panginoon, ay wala tayo dito sa mundo. Kaya, huwag maging madamot, huwag maging mayabang. Habang may panahon ka pa,
magsisi ka sa iyong kasalanan, magbigay ka kung mayroon ka, tumulong ka kung mayroon ka, huwag maging madamot sa kahit na anong mayroon ka na maitulong mo sa ibang tao at magbalik loob ka sa Panginoon para na ikaw ay mas lalong i-bless ni Lord. Kaya itong topic natin ay pagpasensyahan nyo na sa hindi nakaunawa sa sinasabi ko. Pero sa nakaunawa, maraming salamat sa pag-appreciate nyo. Kasi ang purpose ko dito guys, no, dito sa topic natin na huwag ipagmayabang kung ano ang mayroon ka. Kasi lahat ng yan, hiniram lang natin. Lahat ng yan maglalaho. Pati tayo maglalaho rin. Pero hindi natin alam kung kailan talaga tayo maglalaho. Kaya habang na may chance pa tayo sa mundo na tumulong, habang nabubuhay pa tayo, ay i-spread natin sa ibang tao ang pagmamahal. Ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa na sa bawat isa sa atin ay nagkaisa at nagkaunawaan. No? Para naman na masaya yung buhay natin, na pantay-pantay lang tayo dito sa mundo, na walang mayaman, walang mahirap, masaya sa feeling na hindi ka choosy, masaya sa feeling kung ikaw ay nakakatulong sa kapwa, masaya sa feeling kung ikaw ay nakakasalamuha sa ibang tao na minamahal ka ng buong puso dahil sa pagtulong mo at sa mabusilak mong puso na ipinagkaloob mo sa kanila. Yan lang guys, maraming salamat, hanggang sa muli. Please don't forget to subscribe, like, comment. Bago matapos ang video ito, laging tatandaan na ang buhay ay pansamantala lang. Magpasalamat palagi sa biyayang natatanggap natin sa araw-araw, lalo ng ating kalusugan at ang buhay natin na nagigising pa tayo tuwing umaga at binabantayan tayo ni Lord sa pagtulog, sa pagising at paghanap buhay natin sa araw-araw. Yan lang po, maraming salamat.